Yan problema mga kababayan, hindi na natin matanong si Cabral kasi patay na po. Unless may CCTV na ma-retrieve sa opisina ni Cabral at may witness na nakakita. Siyempre may secretary din siya, personal secretary. Itong si Cabral na pwedeng matanong kung nangyari yung ganon. Inagaw bigla yung mga papeles na puwersahan at nagka-injury pa yung daliri ni Cabral. Iba pa? But anyway, ang kwento ni Leandro Berceles, tinurn over daw sa kanya. Ano yung totoo? Tinurn over o inagaw niya? At ano yung motibo niya? Bakit niya inagaw, halimbawa inagaw? Or bakit itinurn over sa kanya? Ito ngayon ang mga kinikwento ni Leandro Berceles, mga kababayan. Anak ni Loren. Sige pa, interview po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung anak ni Loren Legarda na congressman, si Libiste, Leandro Libiste. Ayan o. Kamukha ni Kiko Barsaga. Pati style po. Kopya si Kiko Barsaga. Pabida mga kababayan. Sige ang daldal. Mga kaori ni Baguio City Mayor Magalong sa ni Guanzon. Magkakaori kasi sila. Magkaka-align. Yung mga pag-iisip po, magkaka-align. Sige lang ang daldal. May bago na naman siyang sinasabi. Ayan o. Sabi rito sa balita ng DCRH. Sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste na nasa kanyang custody ang mga dokumentong umano'y naglalaman ng listahan ng mga proponent ng multibilyong pisong budget insertions sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH na ibinigay sa kanya ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cathy Cabral. May mga lumalabas po sa balita po sa social media, hindi man binigay sa kanya kundi inagaw niya. Pumasok daw. Yan si Leandro Liviste. Opisina ni Cabral. Yan ang mga lumalabas na kumakalat po sa social media. Ito yung mga kumakalat sa mainstream media. Oh. Liviste, puwersahang kinuha ang dokumento kay Cabral. Cinema Bravo. Reddit post alleged Batangas 1st District Representative Leandro Liviste forcibly took documents from former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ngayon mga kumakalat ngayon. No? Kung Leandro Liviste forcefully took papers from Jose Cabral's office. Totoo po ito, nangyari mismo sa opisina ni Jose Cabral gabi bago ang hearing. Ayon sa kwento, pumasok si Kong Leandro Liviste at agresibong inagaw ang mga papeles mula sa kamay ni Jose Cabral dahil sa biglaan at marahas na pagkuha, nahiwa pa raw ng papel ang daliri ni Jose Cabral. Kaya nung sumunod na araw sa hearing, mapapansin nyo, nakabinda ang kanyang daliri. Hindi dahil sa simpleng aksidente, kundi dahil mismo sa insidente sa loob ng kanyang sariling opisina. Nakakagulat at nakakaalarma na ganito ang ugali ng isang halal na opisyal. Pumapasok sa opisina ng isang undersecretary at pilit inagaw ang dokumento to the point na nasaktan ang opisyal. Yan ang kumakalat ngayon po sa social media. Yan problema mga kababayan. Hindi na natin matanong si Cabral kasi patay na po. Unless may CCTV na ma-retrieve sa opisina ni Cabral at may witness na nakakita. Siyempre may secretary din siya, personal secretary. Itong si Cabral na pwedeng matanong kung nangyari yung ganon. Inagaw bigla yung mga papeles na puwersahan at nagka-injury pa yung daliri ni Cabral. Iba pa? But anyway, ang kwento ni Leandro Berceles, tinurn over daw sa kanya. Ano yung totoo? Tinurn over o inagaw niya?
At ano yung motibo niya? Bakit niya inagaw, halimbawa inagaw, or bakit itinonover sa kanya? Ito ngayon ang mga kinikwento ni Leandro Bersiles, mga kababayan, anak ni Loren. Sige pa interview po ni Leandro Bersiles, Leandro Liviste. Sabi niya, I think si Yusek Cabral ay talagang willing na mag-cooperate sa mga investigasyon tungkol sa flood control projects. For whatever reason, she was not happy with how the investigations were going. If I may just say, nanginayang yang ako na hindi siya ang ginawang state witness. Sabi pa niya, DPWH Secretary, Undersecretary Catalina Cabral gave me files listing the proponents of DPWH insertions of the whole country on September 4 after Secretary Vince Dizon told her on the phone to release them to me in the interest of transparency. Since then, many have asked for the late Yusek Cabral's files to be released to the public. I will await the DPWH position on this, and I will release them if Secretary Vince tells me to, sabi ni Leandro Liviste. Lagi ako nagkakamali. Berseles po. May dati kasing politiko din dati sa amin. Leandro ang pangalan. Berseles, taga Catanduanes. Kaya lagi kong nasasabi, Berseles, kapangalan ni Liviste. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dito sa mga pinagdadaldal ni Liviste? Hindi i-release niya. Sige pa yung paduda, mga kababayan ni Liviste. I-release mo na para magkaalaman kung sino yung sinasabi po ninyo na mga proponents. Ito yung interview sa kanya ng mainstream media ng 1PH. Ano po yung mga taon ng saklaw nitong mga dokumentong hawak po ninyo? At in essence, ilang pong projects at magkano yung tinatayang halaga ng mga budget insertions na nakita nyo po nakapaloob dito? Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget, pero meron din po akong mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nakaraang mga budgets. Lalong sa 19th Congress, pero pati na po previous Congresses. Okay, and can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers na malaman na halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions na nakatag sa kanila. At ito naman po ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusek Cabral ay nagpapatunay nito. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project. But of course, people would say na ay sabi nga po naman nila hindi naman po lahat ng insertions ay masama. No, sinasabi po nila na may mga pagkakataon na kinakailangan ng mga insertion during that time. So, doon po ba sa dokumentong hawak po ninyo, madidistinguish natin na itong insertion na to ay illegal na ginawa? Well, yung nakakapagtaka on its face is bakit may mga secretary at undersecretary na walang kinalaman sa DPWH na nagtuturo ng mga flood control projects na nagkakataon ay mga flood control projects na kabilang sa mga iniimbestigahan din ngayon ng Ombudsman. Hindi natin lang kasi alam sino yung nagpapapondo ng mga flood control projects na iniimbestigahan kung hindi lumabas ang listahan ni Yusek Cabral. Pero ang isang madadagdagan ko din ay nasa listahan mga pribadong individual. Sabihin ko na, sila po yung mga contractor na naka-list as proponents sa listahan ni Yusek Cabral. And yung sa listahan po ninyo, ito po ba ay taon lamang ng 2025 o it would date back sa mas matagal pa, like ibang administrasyon din? Meron po akong mga detalye din tungkol sa mga previous budgets pero yung pinakamarami po ay yung sa 2025.
Kung ano po yung mga taon ng saklaw nitong mga dokumentong hawak po ninyo at in essence ilang pong projects at magkano yung tinatayang halaga ng mga budget insertions na nakita nyo po nakapaloob dito? Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget, pero meron din po Laging akong, 2025 nakuhang budget. impormasyon tungkol Sabi niya may mga sa nakaraang previous budgets, administration. sa 19th Congress, pero pati na po previous May Congresses. mali siya po eh. Ilabas mo na. And, can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers na malaman na halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions Oh, ilabas mo na para maubos na yan. Po ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusuf Masyado Cabral ay kang nakapatuloy ano. ito. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project. Nabitin-bitin pa itong si Congressman Leandro Liviste. Kung bibigyan daw siya ng go signal ni Vince Bison, i-release niya. I-release mo na. Masyado kang pabida. Kung sabit ang lahat ng mga congressmen, senador, kung sino yung mga nasa executive, so be it. Yan ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Expose yung lahat na mga sabit. May mali siya. Mga kababayan, lagi niyang tinutumbok yung 2025. Malinaw naman po mga kababayan na si Yossi Cabral mga kababayan, matagal na nagtrabaho sa DPWH, 40 years. At naging Yosek siya 2014. 2016, mga kababayan, tumabo sa mga flood control projects yung mga top 15 contractors na minensyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng mga Diskaya. Di ba po? Inamin mismo ni Sara Diskaya, nagsimula siya sa flood control. Based on record sa pag-imbestiga, naging billions effective 2016. O bakit parang yung tono ni Liviste, parang yung tono ni Jinggoy Estrada? Ang gustong imbestigahan, 2022 onwards lang to 2025. Ini-ignore mga kababayan yung 2016. Yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, imbestigahan po the past 10 years. Nakita ninyo yung linyahan ng mga sinasabi ni Liviste. Lagi niyang tinutumbok yung 2025, 2024, 2025. Parang pinapalabas niya yung mga anomalya nangyari lang sa present administration. Wala sa previous administration. Wag kami, Leandro Liviste, kaduda-duda yung mga statements po ninyo. Kung totoo yung mga dokumentong sinasabi mo na tinun-over sa'yo ni Cabral, bakit hindi mo pa i-release? Kailangan mo pang hintayin yung sasabihin ni Vince Dizon. Ilabas mo na para magkaalaman na. Di ba po? Hindi makumbinsi yung mga netizens. Sabi ni Jamer Soliano, tinatago ni Liviste ang ebidensya ni Cabral. May conspiracy si Liviste, puro kuda ang mga scripted ni Liviste para malinlang ang tunay na katotohanan, para magingay at magpakalat ng pambubudol. Sabi ni Jamer Soliano, Saltik, Liviste, Buangson, Barsayad, Saraulo, Koltong DDS. Sabi ni Kisel Jerome, sa tingin ko lang, maka Duterte tong sikong. Sabi ni Kisel Jerome, yari ka kung nagsisinungaling ka. Sabi ni April August, sabang pinatatagal paglabas niyan, lalong nakakapag-isip ng palusot mga kawatan. Hindi natin maintindihan kung anong motibo niya. Bakit labas siya ng labas sa media, pa-interview ng pa-interview, tapos sige pa duda. Ilabas mo na yung lahat mong hawak.
pangalanan mo yung mga congressman ng mga kasama mo, mga senador. Ubusin mo na. Sabihin mo, aros lahat. Di ubusin mo. Di ba? Huwag yung paduda palagi at pabida. Sabi ni Eric Sales, bakit kaya sa kanya binigay? Why not sa ombudsman? Sabi ni Aris Manlapit, political dynasty, pabida-bida. Sabi ni Ramos, bakit hindi siya dumalo sa investigation ng ICI? Yun sana ang pagkakataon niya na magsabi ng kanyang salubin, gusto niyang maging state witness. Or nagpresenta na lang sana siya, voluntary sa DOJ para mabigyan siya ng proteksyon sa pagsisiwalat ng kanyang nalalaman at mag-apply ng witness protection program. Sabi ni Leo, in my opinion, she is the most guilty. Despite the controversy, nag-offer pa rin sa Senado kung totoo yung paratang ni Lacson at Soto. Sabi ni Tolmercano, for sure, why giving those comments only now? Sabi ni Bert Espejo, ang hilig nitong sumakay sa latest issue, grabe umipal. Parang si Magalong, ang pag-ugali ni Libiste. Si Kiko Barsaga, magkakalinya yung mindset. Si Guanzon, pabida palagi. I-turn over mo na kaya yan sa ombudsman. Bakit sa inyo pa? O kung hindi, may inquiry. Magsasagawa ng investigasyon yung Congress sa pagkamatay ni Yossi Cabral. Ito yung balita. Several members of the House of Representatives filed a resolution seeking to investigate the death of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. This inquiry is not about persecution. It is about accountability. Not about speculation but evidence. Not about politics but justice. The Filipino people deserve nothing less. Sabi po ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. O di doon mo, sabihin yung mga nalalaman mo po based doon sa documents na sabi mo, tinurn over sa'yo ni Yossi Cabral. Sige pa interview ni Libiste. Sabihin mo na, asahin mo, isa-isa. Sino-sino itong mga congressman? Kasi sabi mo, lahat. O di sabihin mo na lang, kasi marami yan. More than 300. Sabihin mo na lang kung sino yung hindi sangkot. Pagka sabi mo ng mga pangalan na hindi sangkot, sabihin mo, the rest, lahat sangkot. O di ba? Ganon din sa mga senador. Sabihin mo, sino yung hindi sangkot. Tapos, the rest, sabihin mo, ito yung hindi ko nabanggit dito, lahat ito sangkot. Baliktarin natin, imbis pangalanan ninyo kung sino yung mga sangkot. Yung hindi sangkotan na sabihin ninyo. Then the rest, alam na sangkot. Ano ba? But anyway, mga kababayan, yan ang ating challenge dito kay Libiste. Na sige po, araw-araw nagpapa-interview. Pabida masyado. Pag qualified ng tumakbo sa pagkasenador, siguro kailangan na niya. Lagi tayong bida. Tumakbo tayo sa mas matas na posisyon. Pag sinanayan niya, hindi na pwede. Ako yung papalit bilang senador in the future. Kailangan lagian niya tayong pabida. Pinag-uusapan lagi. Di ba? May mga ganyan po eh. Kanya-kanyang paraan. Kanya-kanya mga kababayan na paraan para sumikat. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.